Live. Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ayan, once again, meron na naman po tayong magaganap na debate sa gabing ito at pa-share po nung ating live mga kapatid. Ayan. So, share po natin, pa-share po nung ating live. Okay, ayan, Sis Emmy Alfonso, magandang gabi po sa inyo. Bro Arnold Maglalang, magandang gabi po sa inyo. Pa-share po nung ating live, ayan. So sa gabing ito ay may magaganap po tayong isang napakamaginoong debate sa pagitan po ng ating dalawang kapatid na ito. At ang kanila pong topic na pag-uusapan ay ang 10 utos ay para sa ligtas at minsang ligtas ay maaari pa ring mapahamak. Ayan. Ang affirmative po natin dito ay ating kapatid na SDA at ang ating negative naman syempre yung ating kapatid na Mark. Ayan. So bago po natin tuluyang simulan, pakilala po muna yung ating dalawang kapatid na ito at ano yung kanilang inaasahan sa debate na ito. So konting opening statement lamang po at bago tayo magsimula. Okay, so Brother Edwell, naka-mute ka po. Mauna ka na po. Naka-mute ka po, naka-mute. Yes, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, kung anong oras man inabot ang broadcast sa inyo mga kaibigan ngayon saan mang dako ng ating mundo, ng ating sanlibutan. Kayo po ay aming binabati ng magandang araw. Have a nice day to our viewers and listeners of this platform in defense of the truth. At ngayon po ay meron po tayong debate. Ang ating pong paksa ay patunayan ko na ang 10 utos ay para sa ligtas at ang minsang ligtas ay pwede pa rin malagas o kay mapahamak. Sa mga kaibigan, ito po si Brother Edwell Ortalisa sa panig po ng Seventh-day Adventist. Akin pong inaasahan na marami po ang ating matutunan sa gabi ito. Nang sa ganon, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Back to you, Nads Ram, moderator. Amen. Maraming salamat po, Brother Edwell. At ang ating kapatid naman na si Brother Mark, ang ating negative side. Okay, mapagpalang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa In Defense at sa mga mapanood pa ng talakayan na ito. Mapagpalang gabi. Sana po ay may mapulot kayong aral. Ako po ay nasa negatibong pamamalian ko po ang 10 utos ay para lang sa ligtas at yung naligtas na ay hindi na mapapahamak. Pamamalian ko na mapapahamak pa. Ilan po, maraming salamat. Magpalang gabi. Okay, maraming salamat din sa iyo kapatid at syempre ang inyo pong lingkod ang siyang magiging kanilang moderator. So okay, so simulan na po natin. Pa-share po ng ating live. Magandang gabi sa iyo, Bro Harry. Okay, so kung ready na po yung ating, so narinig niyo na po kanina yung kanilang topic, ano po? At syempre, mute muna kita, Bro Mark ha. Okay. Okay, so kung ready na po si Brother Edwell. Okay na po, Brother Edwell, ready na? Ayos po, ready na po. Okay, 10 minuto para sa iyong unang tindigan. Time start now. Okay, magandang gabi po sa ating lahat muli mga kaibigan. At ngayon po, ang ating pong paksa ay ang 10 utos ay para sa ligtas at ang minsang ligtas ay pwede pa rin malagas. Ayan po, di ba? Maganda, no? So, ibig sabihin, minsan kang ligtas, pwede ka pa rin malagas. Ang ibig sabihin, pwede ka pa rin mapahamak mga kaibigan. Well, ang unang paksa, unang talata po natin pong basahin ngayon sa gabing ito mga kaibigan. Sinabi po rito sa talatang 11 ng Juan 8. Ang sabi po rito, at sinabi niya, wala sinuman Panginoon, at sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Pumayo ka ng iyong lakad mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po ay kasaysayan mga kaibigan sa isang babaeng huli sa akto ng pangangalo niya. Ang gamit po rito mga kaibigan ay adultery. Meaning, may asawa, either yung lalaki ang may asawa,
Kaya ang tawag pa rin po dito ay adultery. Now, mga kaibigan, itong taong ito ay dinala nila sa harapan ni Jesus upang sa Jesus ay kanilang masubok kung ano ang kanyang pasya, kung ito ba ay kasang-ayon sa kanilang mga batas sa mga Hudyo. Ngayon, sinabi ng mga Hudyo, ang babaeng ito ay nahuli sa kasalukuyang pangalan niya at ayon sa batas ni Moises, siya ay babatuhin hanggang sa mamatay. Well, alam niyo po, si Jesus ay, siya po ay parang tahimik. Relax lang. Ang ating relax po sa usaping ito. Siya po ay yumuko, sumulat sa buhangin. Mayroon siyang sinulat sa buhangin, mga kaibigan. Well, hindi silent po ang Biblia kung ano po ang kanya sinulat. At dahil wala po siyang imik, siya muli ay kinulit ng mga Hudyo. Oy, Panginoon, Guro, ano ang iyong pasya sa babaeng ito? Ayon sa batas ni Moises, siya ay babatuhin ng hanggang sa mamatay. Well, si Jesus ay tumayo at kanyang sinabi, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang babato. Well, at si Jesus ay muling yumuko at sumulat muli sa buhangin. So mga kaibigan, ang mga tao, ang mga Hudyo ay unti-unting nagsipag-alisan mula sa pinakabata hanggang sa mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata hanggang wala na pong naiwan, mga kaibigan. Well, ang sabi ni Jesus, saan na ang iyong tagapagsumbong? Ang sabi ng babae, wala na po, Panginoon. Ang sabi ni Jesus, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Lumakad ka at huwag ka nang magkasala. So mga kaibigan, ang point dito sa aral na ito ay niligtas muna na Jesus ang babae. Hindi niya hinatulan. Ang ibig sabihin, pinatawad niya sa kanyang kasalanang pangangalan niya. At dahil iniligtas niya na, kanya nang naisig mula sa kamatayan, ang sabi niya, okay, lumakad kang, huwag ka nang magkasalang muli. Well, ang ibig sabihin dito ay, tuparin mo na ang utos, huwag ka nang mangangalunya, mga kaibigan. Ganun po ang ibig sabihin dito. Sapagkat ang sinumang iniligtas ng Panginoon ay tutupad na, maging masunurin na. Bakit po tayo ay nawaglit? Bakit po tayo nagkasala? Sapagkat una, malabagin po tayo sa 10 utos ng Diyos. At nang tayo ay iniligtas na mula sa kapahamakan. Okay? Mula sa condemnation of sins. Now, tayo ay susunod ngayon. Maging masunurin na po tayo. Nang sa ganon, huwag na tayong magkasala, kaibigan. Well, marami pa po tayong mga talata na papansinin, mga kaibigan, katulad na lamang ng 1 Timoteo 6:14. Ang sabi po rito, 1 Timoteo 6:14, ang tanong po rito ay hanggang kailan natin tuparin ang utos ng Diyos. Okay? Sabi rito, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. May pangako ba ang Panginoon na muling babalik? May pangako ba siyang muling magpapakita? Opo. Ang pagtupad sa kautusan ng Diyos ay hanggang sa kanyang pagbabalik, mga kaibigan. Therefore, ang paksa po natin ay, ang paksa natin ay ang 10 utos ay para sa ligtas. Okay? At nang ikaw ay ligtas na, huwag mo nang labagin, huwag ka nang magkasalang muli. Puntahan po natin, mga kaibigan, ang Efeso 2:8, na ito po'y talata malimit
na ginagamit po ng ating mga kaibayong pananampalataya. 2:8. Ito po ang sabi. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Alam niyo po mga kaibigan, marami po ang mga paratang ng mga tao sa Seventh-day Adventist na maligtas daw. Ang kautusan daw ang makapagligtas sa tao. Hindi po. Ang tagapagligtas po ay si Kristo at tayo naligtas sa magitan ng kanyang sa biyaya ng ating Panginoon kung tayo ay manampalataya sa Kanya. Ngayon mga kaibigan, talatang Diyos, ano pang sabi rito? Sapagkat tayo'y Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, iniligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkatapos ng tayo ligtas na, gagawa na po tayo ng mabuti. So ano po yung masamang gawa ni Maria Magdalena? Mangangalo niya mga kaibigan, bayarang babae. Ngunit, nung siya iniligtas na, malinis na po siya mga kaibigan. So, ang pagtupad sa utos ng Diyos ay mabuting gawa. Kung kaya ito po ang dapat gawin ng mga mananampalataya mga kaibigan. Now, marami pong mga talata tayo na pwedeng gamitin mga kaibigan na dapat po tayo ay maging masunurin. Dito po mga kaibigan sa Apokalipsis 22:14. May sabi po rito tungkol sa kautusan para makapasok sa kananang langit. Ito po, 22:14 ng Apokalipsis. Ito po ang sabi sa salitang English. King James Version. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates and to the city. So mga kaibigan, para sa mga mananampalataya, kailangan mong, para ikaw ay maging mapalad, ay kailangang sundin mo ang kautusan ng Diyos. At ikaw ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa pintuan ng langit makapasok sa karya ng langit sa pamamagitan ng pintuan. Alam niyo po, marami ang mga taong gustong papasok sa karya ng langit. Pero hindi po sila dumadaan sa pintuan. Anong ibig sabihin? Hindi tumutupad sa utos ng Diyos mga kaibigan. Kung kaya, now, posible ba? Balikan ba natin? Posible ba na ang taong ligtas ay muling mapahamak? Opo. Atin po yung mabasa mga kaibigan sa 2 Pedro 2:20. 2 Pedro. Okay, so time is up po. Time is up. Tayo na ba? Yes po. Okay, so maraming salamat po para sa ating affirmative at dako na po tayo para sa cross-exam ng ating negative side. Okay, Bro Mark? Sandali, Sister Nads, kukuha lang muna ako ng charger. Sige po, sige po. Okay, Sandali ayan. Sige po, sige po. Okay. Ayan, so ang topic po na kanilang pinag-uusapan sa gabing ito ay ang 10 utos ay para sa ligtas at ang mga minsang naligtas ay maaari pa ring mapahamak. Ayan. So yan po yung kanilang topic na dedebatihan po ngayon. So friendly debate lamang po ito mga kapatid ha. Okay, abangan nyo po. Okay, so habang hinintay po natin si Brother Edwell. Ayan. Okay, so cross-exam na po tayo ng 7 minutes. Pa-share po nung ating live. Ayan.
Okay, maya-maya po ang ating kapatid na Mark Umbao ay mayroon na namang ano, may debate. Nasamantala ko baka kasi Talaga. ano, Ayan. mayroon makipag-appointment eh. Okay. Si Brother Melchor Manalili is watching. Ayan, sino ang magka-debate? Anong topic? Ayan, si Brother Edwel Ortalesa ng SDA. At syempre, yung ating suki dito na si Brother Mark Umbao. Nanonood po si Brother Mel. Okay, so ang topic nila ay ang 10 utos ay para sa ligtas at ang mga minsang naligtas ay maaari pa ring mapahamak. So, closely to OSAS to, no? Topic, medyo. Okay na po tayo, Brother Edwel? Okay po, okay po. Okay, ayan. So, may 20 minutes po tayo. Okay, so, according po sa ating rules, patapusin na nagtatanong at patapusin po ang sumasagot ng 20 seconds sa kanyang paliwanag. Kung may categorical po muna ha. Okay, ayan. Naku, may posisyon. Wait lang. Saglit lang po may music. Okay, ayan. So, ayan, medyo dumaan na po. Okay. So, Bro Mark Umbao, meron ng ala Mark. Ayan, parang this time daw kay Brother Mark Umbao ako. Hindi ko marinig. Andiyan na po ba si Brother Umbao? Yes po, nandito po. Hindi naman Hello po siya po. umalis. Ayan. Hindi, kasi may dumaan po dito sa aming musiko, kaya medyo maingay. Okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam na ating negative side. Okay, Brother Mark Umbao, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay. Unang tanong ko, Brother Edwel, nabanggit mo yung dun sa nangalunyang babae, nahuli na nangangalunya. Sabi po ba doon, Brother Edwel, na after niya makalabag ng kautusan ng pangangalunya, ay ihusgahan po ba siya o hindi siya husgahan ng ating tagapagligtas na si Yahushua? Ano po ba yung nasa talata, Brother Edwel? Mukhang mahina, Brother Mark. Hindi marinig. Okay, time pause tayo. Okay, wala po ba kayong headset, Bro Edwel? Wala po kayong headset? Yata tayo. Naka-time pause ka naman, bro, Madala Malakas ka naman po sa amin, maliwanag. Hindi niya tayo naririnig. Okay. So, abangan niyo po sa 26. May debate po ulit tayo. Kung yung nagpapasked po, kung magtutuloy, may 27 po tayo. Okay? Brother Edwel, okay na po? Hindi tayo naririnig, no? Wala siguro siyang Ay, may isa pa siyang account, to. Sige, itong gawin kong microphone. Naririnig ka po? Sige. Nakagumamit ako ng isang cellphone. Okay, teka po. Para marinig ko. Ganyan po ba? Oo. Okay, sige, ganyan na lang. Sige po. Naririnig mo na po kami, Brother Edwel? Yes, marinig ko kasi dikit na sa tainga ko ito eh. Teka lang. Yan. Rinig po pala tayo sa live. Okay. So, 6 minutes and 26 seconds. Okay. Pakiulit po ulit, Bro Mark, Okay. bago ko ituloy yung oras po. Bro
Bradwell, nabanggit mo yung yung nangalunya, nakalabag ng pangangalunya, ah sinasabi po ba doon sa talata na na uhusgahan po siya ni Yahushua o hindi po siya uhusgahan ni Yahushua? Wala nga Sagot? kasi pinatawag, ibig sabihin iniligtas na. At pagkatapos niyang iligtas, lumakad siyang wag na maglabag. Wag na magkasalang muli. Kasi ang paglabag kasalanan. Kaya ang ibig sabihin, kapag ligtas ka na, sumunod ka na sa utos ng Diyos. Huwag mo nang gawin yung kasalanan mong dati. Next question. Follow-up question, Brother Edwell. Nung after niyang sabihin, yung sinabi niya ba, Brother Edwell, huwag ka nang magkasala o hindi ka na magkakasala? Alin po sa dalawa yon? Hindi, huwag kang magkasala o hindi na siya magkakasala? Alin po ba sa dalawa yung biblical? Okay. Okay, check ko lang sa English ito, go and sin no more. Yan, English lang tayo kasi mukhang yun ang matandaan ko, Brother Mark. No, ibig sabihin, Go Brother, and sin no more. Okay, sige. Next Sige. question. Next question. Ibig sabihin, Bradwell, sabi diyan, huwag ka nang magkasala. Hindi sinabi pala diyan na hindi na siya magkakasala uli. Tama po ba ako, Brother Edwell? Tama po ba o mali? Categorical? Okay, ang sagot ay huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, tuparin mo na yung utos. Yun naman ang punto ko doon, Brother Mark. Either kung saan man yung dalawa, basta ibig sabihin, tuparin mo ng utos. Huwag ka nang magkasala Next Ibig question. sabihin, Brother Edwell, hindi naman nangangahulugan na huwag ka nang magkasala, hindi ka na magkakasala, hindi ka na makakalabag. Yung bang kahulugan ng huwag ka nang magkasala? Paintindi ko yung tanong ko, Brother Edwell. Ang kahulugan po ba ng huwag ka nang magkasala ay hindi ka na magkakasala, hindi ka na makakalabag sa kautusan? Yun ba yung kahulugan ng huwag ka nang magkasala? Ang pinakahulugan ko, Brother Mark, ay yung tuparin mo ng utos. Huwag mo na labagyan ng utos. Yun ang ibig sabihin. Kaya pasok yan sa paksa ko na ang 10 utos ay para sa ligtas. Huwag ka nang magkasala, okay, tuparin mo ng utos. Next Okay. question. Kaya nga, follow up to kaya nga, hindi yan ang kahulugan na hindi na siya makakalabag. Tama po ba? Hindi yan ang kahulugan na hindi na siya makakalabag at magkakasala. Tama po ba ako o mali? Sagot? Tama yung sinabi mo na dapat niyang tuparin ang utos at huwag niya nang labagin. Huwag niya nang magkasala kasi ang pagkasala ay paglaban sa utos. Kaya huwag ka magkasala, huwag mo nang labagin. Ibig sabihin, tuparin mo ng utos sapagkat iniligtas ka na Okay. Next question. Iwanan na kita dyan. Sa 1 Timothy 6:14 na naibigay mong talata, okay? Meron po bang perfectong makakatupad nito? Meron po bang wala na talagang dunges na yung sa 1 Timothy 6:14 na ibinigay mo? May tao bang makakatupad nito, makakasunod nito? Meron o wala? Meron. Next question. Kung meron, ibig mo bang sabihin kapag ikaw ay wala nang dunges, wala nang basahin ko ang talata, Brother, wait lang, punta ko muna yung talata, saglit. Basahin ko lang yung talata. 1 Timothy 6:14. Yung ginamit mong talata, sabi natuparin mo ang utos na walang dunges, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon Jesucristo. Ang pagkaunawa mo ba dito, Brother Edwell, ang pagkaunawa mo ba sa talata, hindi ka na magkakamali, hindi ka na makakalabag ni isang beses, hindi mo maulit ni 2 beses? Ito po ba ang kahulugan ng talata, pagkaunawa mo sa talata? Ganun po ba o hindi? Sagot? Okay, ito ang sagot. Process po yan. Katulad ni Pablo, sabi niya, hindi ko iniisip na ako ay gano'n na. Ngunit bandang huli, sabi niya, I have fight a good fight. I have run the race. Therefore, there is a crown of life which the righteous judge will give me on that day. Ibig sabihin, Brother Mark, darating ang araw na perfect ka na, wala nang dungis, walang kapintasan. Sinabi ni Okay, Pablo yan, next sinabi ni question Pedro. Next question. Sundan kita, Brother Edwell. Dumating ang Diyos ngayon, hindi ka pa perfect, hindi ka pa meron ka pang ilan-ilan na mga kasalanan na nagagawa.
Kasi process 'di ba? Growing in Christ, 'di ba? Process. Sinasanctify tayo. Pinababanal pa lang tayo, hindi tayo banal, pinababanal pa lang tayo. Pag inabutan ka sa ganung kalagayan, ligtas ka po ba o hindi ka ligtas? Okay, ang sagot natin. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, maghanda anumang oras sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi mo iniisip. Objection, Mr. Sisnad. Objection po. Nakamute pala ako, sorry. Yes, anong objection? Ligtas po ba naabutan sa ganung kalagayan? Ligtas o hindi ligtas na ano pa lang, in process pa lang yung kabanalan Pinababanal ka pa lang naman, hindi ka naman para 100% na banal. Dumating ang Diyos ngayon, pinaprocess pa, ongoing yung pagpapabanal sa'yo, ongoing. Pag-under construction, hindi pa tapos, hindi pa RFO, yung ano. Anong objection? Ibig po bang sabihin, categorical po yun, ligtas po ba o hindi ligtas? Hindi niya sinagot ng categorical Pakisagot po ng categorical muna, Brother Edwell. Okay na po? Okay. Sasagot na? Sagot natin. Pag may kasalanan kang hindi mo pinagsisihan. Categorical po, categorical. Okay. O hindi ligtas kapag meron kang kasalanan hindi pinagsisihan. Kaya, anumang oras, kailangan pagsisihan natin ang ating mga kasalanan para walang dungis, walang batik, walang kulot pa nga sa harapan ng ating Panginoon. Yan, Brother Ombo. Okay, next question. Sundan ko na lang yung marami akong dapat itatanong pero sundan ko na lang yung mga katwira mo, Brother Edwell. Ibig mo sabihin, Brother Edwell, lahat ng mga SDA na growing in Christ pa lang, hindi pa perfect, hindi may mga pailan-ilan na kasalanan, may kasi isang nalabag mo lahat ng kautusan May unti-unti ka lang kasalanan. Ibig mo bang sabihin, malinaw sa iyong pagkaunawa na ito hindi maliligtas kasi growing in Christ pa lang sila? Tama po ba ako o mali? Okay, growing in Christ, ibig sabihin, pinapandala ng Panginoon yan. Kung kaya't nandoon yung pagsunod at ingatan natin na walang dungis, walang kapital. Sinabi ng Biblia yan, maraming talata dyan, 2 Pedro 3:13. Ayan. 1 Timoteo 6:14 at Efesos 5:26. Nandun yung walang dungis, walang kapintasan, brother. No? Paniwalaan mo, ang daming talata niya na walang dungis, walang Okay, kapintasan. next question. Okay. Matapos kasi oras, huling tanong ko na lang. Ano ba pagkaalam mo sa amin, Brother Edwell? Hindi po ba kami sumusunod sa kautusan o sumusunod kami sa kautusan? Ano ba pagkaalam niyo sa aming doktrina? Sige, sagot. Okay. Sumusunod din kayo ng pailan-ilan. Ilan-ilan sumunod. Kasi hindi naman kayo pumapatay. Hindi ka naman nangalon niya. Pero ang iba, hindi nyo sinusunod tulad ng Sabat. Okay, time is up na po. Time is up. Ayan. So, pinatapos ko lang yung kanyang sagot, Bro Mark. Okay, so, yes. Okay, maraming salamat po, Brother Edwell. Paki-mute po muna natin, no? Mamayan. Saan nyo ba i-mute yan? Ako, patay tayo. Try ko po kayong, wala naman po siguro maingay na background, no? Ayan, okay. Nakamute na. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Brother Mark, para sa iyong cross-exam at wait lang po saglit lang. Ayan. Okay, so maraming salamat at dako na tayo sa ating unang tindigan ng ating negative side. Okay, Bro Mark, 10 minutes, time start now. Okay. Sige po, start na po ako. Okay. Mali tinanong natin yung tungkol dun sa babaeng nakalabag ng kautusan na pangangalunya, nahuli sa akto ng pangangalunya. Sa Old Testament, ang mga Hudyo natutunan nila sa kanilang kultura, sa kanilang kinalakihan na ito ay may kalakip na parusa, malupit na parusa. Magandang halimbawa, magandang talata niyan yung Hebrew 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Tingnan niyo ang kautusan, Brother Edwell, ha. Tingnan niyo po. Papatay na walang awa. Ito
ang tawag ito, ayon sa kautusan, sa written law, ayon sa mga itinurong kautusan kay Moises, kasi sana maintindihan po natin, no, walang itinuro si Moises na hindi itinuro ng Diyos. Okay? Sana maabot ng ating mga kapatid natin sa SDA, walang pinag-utos si Moises na hindi inutos ng Diyos. Yung lahat ng pinag-utos ng Diyos, kay Moises, yun lang naman ang inutos din ni Moises. Bakit binabanggit yung kautusan ni Moises? Para magkaroon ng distinction. Yung justice at yung mercy. Okay? Yung justice at yung mercy na kung saan ginanap ni Yahushua sa cross of Calvary. Okay? Para maunawaan nyo, Brother Edwell, yung law of Moises, sabi dito, yung walang magpawalang halaga sa kautusan, di ba? Papatayin, papatay na walang awa. Yun naman kasi ang kautusan talaga ng Diyos sa Old Testament kay Moises. Huwag nating sabihin hindi utos ng Diyos yan. Hindi totoo yun. Ay, talaga naman. Ay, maling pag-aaral yan. Maling natutunan ng mga SDA na yung mga tinuro ni Moises, hindi tinuro ng Diyos Ama sa kanila. Okay? Ngayon, anong matututunan natin? Bakit ko nababanggit to? Paano natin i-apply yan i-apply natin yan doon sa babae? Kasi naparito si Yahushua, hindi judge, hindi hukom, kundi tagapagligtas. Kaya hindi siya huhusgahan Okay, hindi siya husgan. Ang sabi doon, huwag ka nang magkasala. Sang-ayon naman pala si Brother Edwell, hindi nangangahulugan yon na hindi na siya magkakasala. Alam ng Diyos at anticipated ng Diyos na madadapa pa uli tayo, magkakasala uli tayo, makakalabag pa rin tayo. Kaya nga, charge to the cross. Hindi nakadepende ating kaligtasan sa ating gawa ayon sa kautusan. Pagsunod sa kautusan, maging ganap tayo ayon sa pagganap natin sa kautusan. Hindi diyan nakabase, Brother Edwell, ang ating kaligtasan. Okay? Sana maabot ng ating pagkaunawa na ang kaligtasan ay sa pananampalatayang buhay, tunay, at totoo na pananampalataya. Hindi lahat ng pananampalataya nakakaligtas, Brother Edwell. Ngayon, tinanong din kita, kami po ba ay sumusunod din ba sa kautusan? Sumusunod din pala Ang pinagkaiba kasi natin, Brother Edwell, kayo, susundin niyo yung kautusan para maligtas. Okay? Yun ang problema sa inyo, Brother Edwell. Kaya tama nga yung analysis mo, Brother Edwell. Yung mga SDA na hindi pa perfect, may dungis pa. Ano sabi mo? 'Di ba? Hindi maliligtas. Tama. Kaya mahirap panghawakan yung doktrina ng propeta nyo dahil kapag hindi inabutan ka, growing in Christ ka pa lang, ongoing pa lang yung pagpapakabanal sa'yo, hindi ka maliligtas. Mali, ligtas ka na Niligtas ka na, sabi ng Romans 8:33. Sino ba magsasakdal sa'yo, Brother Edwell? Ang Diyos nga ang nagsabing banal ka. Sabi mo na mga SDA, hindi kami banal. Bakit? Kasi nagkakasala pa kami. Kayo nagsasabi niyan. Hindi yan ang sinasabi ng Diyos sa inyo Ang sinasabi ng Diyos sa inyo, banal kayo. Pinabanal ko kayo. Okay? Bagamat nagkakasala kayo, sabi sa 1 Corinthians 6:11, Romans 4:5, Hebrews 18:6-8, 12:6-8, at marami pang talata yung Brother Edwell, yung mga masasamang tao, pinabanal, pinapalo lang niya, pinapagalitan, ibinibigay lang ang kanilang laman sa demonyo para ang kanilang espiritu ay ligtas. Kasi nga, garantisado ang kaligtasan. Secured ang kaligtasan. Hindi na binabawi yan. Hindi katulad sa SDA, bigay, bawi. Bakit? Nakaulit ka ng kasalanan 3 beses mo na labag yung Sabat, sorry, babawiin na sa iyo yung kaligtasan. Ibinigay na sa iyo, babawiin uli yung pangako. Pinangakuan ka na, sabi sa iyo ng Diyos, Brother Edwell, etong buhay na walang hanggan, ibibigay ko sa ito bubuhayin kita sa huling panahon. Sabi ni Brother Edwell, babawiin ng Diyos sa akin to kasi nakaulit ako ng paglabag sa kautusan. Wala, hanap ka ng talata
talatang babawiin, Brother Edwel. Hanap ka ng talata, yung pangakong ibinigay na sa'yo, babawiin pa. Saan ka nakakitang talata na yung bahagi ka na ng katawan ni Yahushua, daliri ka ni Yahushua, puputulin yung daliri, ihiwalay kasi nagkasala ka uli. Hanap ka ng talata, yung tupa na nasumpungan na maliligaw uli. Pabayang apostol yun, Brother. Alam mo ba, ang tupa nawala uli? Pangalawang beses nawala uli. Pabayang pastol yun. Brother Edwel, hindi pabayang pastol ang aking pastol. Ha, yung pastol ko hindi yan pabaya. Minsan niya ako nasumpungan, hindi niya na ako bibitawan. Isang magandang halimbawa yan, Brother Edwel. Tayong mga bata, tayong mga anak ng Diyos, tayo man bumitaw sa kanya, yung kamay ng Diyos hindi bibitaw sa atin. Hindi tayo bibitawan ng Diyos. Bumitaw man tayo sa kanya, hindi tayo bibitawan niya. Okay? Hindi tayo bibitawan niya. Bakit? Yun, magulang natin siya. May magulang bang pag nakabitaw tayo, bumitaw sa ating anak natin, itaboy mo pa? Itaboy mo, ilayo mo pa? Idukduk mo pa sa kapahamakan? Walang ganung magulang. At naniniwala ako, walang ibang perpektong magulang kundi yung ating Diyos na tagapagligtas natin. That's Brother, ang tawag dito, Brother Edwel, ang hirap panghawakan sa doktrina ng SDA, ito yun eh. Okay? Ilang beses ako makakasadya ng kasalanan. Wala nang hain, Brother Edwel. Tingnan niyo mga kasama mo, Brother Edwel, ha. Mga 5 beses ka lang makaulit ng kasalanan. Yung Sabat. 'Di ba? SDA ako ngayon. May 5 beses ko yan na ulit. Ano sabi sa Hebrew 10:26? Wala nang hain yung sinasadyang kasalanan eh. Wala nang hain eh. Okay? Ibig sabihin kung sinasadya ko yung kasalanan ko, Brother Edwel, ng 5 beses kong nasadya na hindi ko nasunod yung Sabat, di ibig sabihin, sorry na lang, wala nang pag-asa. Hindi na ako maibabalik sa pagsisisi sa Hebrew 6:4. 'Di ba? Hindi na Tsaka brother may talata kang binigay kanina, hindi ako magkamali dun sa 2 Peter 2:20. Hindi ko lang natanong na to kasi malinaw na hindi ligtas to, brother Edwel. Bakit? Kasi nga basahin mo yung Hebrew 10:26, minsan nakakilala ng katotohanan. Okay? Hindi ibig sabihin na nakakilala ng katotohanan, pinanghawakan yung biyayang pinagkaloob sa kanya. Ano yung sabi sa 10:20 Hebrew 10:29? Ano sabi doon? Yung yumurak, Brother Edwel, yung yumurak sa anak ng Diyos, sa dugo ng tipan na nagpabanal sa inyo at sa banal ng sa espiritu ng biyaya, yung sinasadya, yun yung sinasadya ang kasalanan. Bakit? Hindi mo inaaring banal ka sa dugo ni Yahushua eh. Di ba? Sinasadya mo ng kasalanan mo ng Brother Edwel. Bakit? Sinabi sa iyo ng Diyos, banal ka. Sasabi nyo, hindi. Nagkasala ako eh. Okay? Kaya sinasadya mo na. Yun yung hindi na makakabalik eh. Okay? Hindi ka talaga makakabalik. Bakit? Ayaw mong tanggapin yung biyaya ni Yahushua sa iyo eh. Di ba? Na pinabanal ka, inari kang banal, matuwid. Di ba? Tsaka Edwel, ang hirap ng walang katiyakan ng kaligtasan. Yun lang po. Maraming salamat. Mapagpalang gabi. Okay, thank you so much, Brother Mark Cumbao, para sa iyong unang tindigan. At syempre, dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating affirmative side. Okay, paki-unmute po. Nakamute ka po, Brother Edwel. Paki-mute po. Okay. Yan, okay. Okay, ready na sige. po? Ready na po, okay? 7 minutes, time Okay, start. Now, tanong. Okay. Brother Cumbao, Brother Mark. Yes po. Ang ibig mo bang sabihin, no? Kasi ang paksa po natin
na ang 10 utos ay para sa ligtas. Ito ba'y sinasang-ayunan mo o kinokontra mo? Yes, sinasang-ayunan ko pero hindi lang. Ang kautusan brother Edwel, sa lahat ng nilalang, hindi lang sa ligtas. At hindi mawawala kasi wala kang maibigay na katalata na ibabawiin pa yan eh. Next question. Next question po tayo. Okay. So, Brother Mark, dahil hindi mo naman tinututulan pala, ay ibig sabihin, tapos na ang debate. Hindi po. Kasi sa iyo, ang paniniwala mo, sa ligtas lang. Ang sa akin, sa lahat ng nilalang, lahat ng tao, at lalo pa nga sa makasalanan eh. Okay? At ang pinaka punto ng ating pagtatalo ay yung babawiin pa, mapapahamak pa yung ligtas na. Okay? Yun ang pamalian mo, na yung kaligtasan ng Okay, naligtas next question po. Sunod na tanong. Okay. Okay, Mr. Umbao, no? Ibig sabihin, doon sa kautusan ay para sa ligtas, okay ka na doon. Yes na yes. Kasi Brother Edwel, ang kautusan ay bunga ng kaligtasan. Kabaligtaran ng sa SDA. Pamantayan, basihan, requirements para maligtas. Baligtad sa amin yan, Brother Edwel. Bunga lamang yan. Kaya pag nakakabit ka kay Yahushua, mamumunga ka ng mabubuting gawa, pagsunod at pag-ibig. Next question. Next question Okay. po. Anong talata, anong sulat, anong lathalain ng Adventist na ang pagsunod? Ang pagsunod sa kautusan ay para sa kaligtasan. Okay. Anong Ito- lathalain? Ano babasahin? Na ang basihan ng kaligtasan namin ay sa pagsunod sa utos. Uulit-ulitin ko to, Brother Edwel, no? Wala akong nabasa kasi hindi ako nagbabasa ng inyong mga libro. Kasi Bible alone ako eh. Bible alone. Ngayon, bakit ko nasasabing yan ang pamantayan mo? Sabi mo hindi nga maliligtas, growing in Christ na, hindi pa naligtas? Na kay Kristo ka na, growing in Christ ka na, hindi ka pa ligtas? Talagang ayon ka talaga sa gawa. Okay, Nakabase ka next talaga sa question po gawa. tayo. Okay, next Sunod question. na tanong. Okay. Well, ganito. Sinabi mo kanina na hindi lang para sa ligtas, para sa lahat ng tao. Palagay mo ba natutulan mo yung aking paksa? Yes na yes. Opo. Kasi ang tinututulan ko sa SDA, yung sinasabi mo, Brother Edwel, lumabas sa bibig mo to, Brother Edwel, wag mo i-deny ha. Growing in Christ ka, kaya lang hindi pa ganun ka-perfect eh. May konting dungis ka ba eh. May konting nagkakamali-mali ka. Sabi mo, hindi maliligtas. Bakit? Nakabase kayo sa action ayon sa pagsunod sa kautusan. Malinaw yan, Brother Edwel. Next question po. Okay. Meron ba akong sinabi na kami ay meron ba akong sinabi na nakabase ang kaligtasan namin sa pagsunod ng kautusan? Meron ba akong sinabi kanina? Hindi verbatim, ha? Wala verbatim. Pero meron implied. Bakit, Brother Edwel? Sabi mo ganito, yung dungis, yung nakabase yan saan? Sa pagsunod sa kautusan, di ba? Ang paggawa ng kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yun yung dungis eh, di ba? May dungis ka pa, di ba? Okay, next question po. Sunod na tanong. Okay. Sa mga maliligtas, meron bang maliligtas na may dungis pa, Mr. Umbao? Wala. Kaya, Brother Edwel, ibihis mo si Yahushua para wala kang dungis. Hindi yung kabanalan mo. Charge to the cross yan eh. Ibihis mo yung napakalinis na damit, ha? Nasuotin pang kasal na damit. Ano yon? Si Yahushua ang ibihis mo, hindi yung kabanalan nyo. Kasi kailanman magkakadungis Next kayo. question. Sunod na tanong. Okay. So, Mr. Umbao, sabi mo, sinusunod mo ang utos. Sigurado ka bang sinusunod mo ang utos na walang dungis? Yung pagsunod sa kautusan, may dungis. Pero dahil isinuot mo si Yahushua, brother, hindi namin perfect na susunod ng kautusan. Okay? Hindi namin perfect na susunod ng kautusan. Pero dahil ibinihis namin si Yahushua, walang dungis na makikita sa amin. Romans 8:33. Okay? Next question. Okay. Sa makatuwid, Mr. Umbao, pareho palang pananampalataya natin.
Sa amin, ang pagsunod sa kautusan ay bunga din ng aming pagkaligtas. At hindi namin kaya yan, malibang si Kristo ay wala sa amin. Ang katwiran din ni Kristo ang nagbibigay sa amin, Brother Ambao. So pareho pala tayo, so wala na tayong debate, Brother Ambao. Next question, Sis Ned. Next question. Opo, opo. Okay. Next question. So ngayon, dahil sinabi mo, Brother Ambao, na walang maliligtas na may dungis, ibig sabihin, kailangan perfect. Tama. Yes na yes. Brother Edwell, malinaw yung pahayag mo kanina ha. Growing in Christ ka, kaya lang naabutan ka na nakakagawa-gawa ka pa. Wala nang perfect lahat nga magkakasala pa. Si Peter nga, si Pablo nga sabi, yung ayaw kong gawin, yun na nagagawa ko. Ibig sabihin yung inabutan siya ng oras na yun, impyerno si Pablo. Ay, grabeng, yan. Ayan ang doktrina kasi ng Next galing question. Okay, next question. So, Mr. Ambao, sang-ayon ka na kailangan talagang perfect at walang donges? Yes. Na yes kasi makakamit lang natin yan hindi sa ating pagsunod sa kautusan. Walang aariing matuwid banal sa pagsunod ng kautusan. Saan ka daw aariing matuwid? Sa pananampalataya. Tanggapin mo ang kanyang kabanalan. Next question. Okay. Paano, Mr. Ambao, wala ba tayong mababasa na may mga tumalikod sa pananampalataya? Meron o wala? Meron, ang tatalikod lang. Meron, Brother Edwell. Ang tatalikod lang, yung hindi buhay, tunay, at totoo ang kanilang pananampalataya. Pag totoo, tunay, buhay ang pananampalataya, walang tatalikod kasi buhay nga Totoo nga, tama nga. Okay, so next question. Time is up pala. Next question. Okay, maraming salamat po sa iyo, brother. Okay, nag-alarm. Okay, maraming salamat po, Brother Edwell, para sa iyong cross exam. At dako na po tayo para sa ating rebuttal round. Ayan. Thank you so much po napakadami nag-share nung inyong live nitong debate. Okay, thank you so much po sa lahat ng mga sharer. Maraming salamat po. At dako na po tayo para sa ating rebuttal round. So, 10 minutes, Brother Edwell. Okay, 10 minutes, time start now. Okay, thank you very much. Kapatid na Nads, sa inyo pong pagiging tagapamagitan. So mga kaibigan, ako ay nagpapasalamat kay Brother Mark Ambao na para sa kanya, ang pagsunod pala sa 10 utos ay bunga ng pagkaligtas. O yun din naman ang aral namin, Brother Ambao. Kunting bagay na lang, magkasama na tayo. Anong malay po? Bukas, magkasama tayo, Brother Mark. So, mga kaibigan, ang paksa po natin na ang kautusan, ang 10 utos ay para sa ligtas, sinasang-ayunan niya. Okay? So, wala nang problema. Wala nang problema. At yung sinabi niya na hindi lang para sa ligtas, wala ding deal doon. Kasi ang paksa naman, hindi naman sinasabing ang 10 utos ay para sa ligtas lamang. Walang salitang lamang. Ibig sabihin, open din po yun kung sabi niya para sa lahat ng tao. Well, mga kaibigan, wala pong natutulan doon. So, ang amin lamang na diskusyon ngayon, o kaya ang argument lamang ngayon, ganito, na wala na kawala. Wala nang mapahama pa. Doon na lang pala tayo, Brother Omar. Sana nagkausap tayo. Nasang-ayon ka pala sa utos Pero mga kaibigan, sa huling tanong natin ni Brother Mark kanina, na may tumalikod. Ibig sabihin, minsan ligtas, pwede pa rin mapahamak. O siya mismo, narinig nyo, may tumalikod. May tumalikod. Sino po yung minsang ligtas? Isa doon si Judas. Huwag mong sabihin hindi ligtas, no? Hindi minsang ligtas si Judas. Kasama ngayon sa 12 Napabilang siya sa 12 mga alagad. Sabihin mong hindi siya ligtas, ligtas. Minsang ligtas. Pero pwede pa rin mapahamak.
Ano ang kasalanan ni Judas? Kanyang ipinagkanulo ang Panginoon, mga kaibigan. So, ibig sabihin, napatunayan natin ang ating paksa. Tungkol sa 10 utos para sa ligtas, wala na problema. Solved na. Aprobado na. Affirmative na. Ha? Pero, doon sa minsang ligtas, ay pwede pa rin mapahamak. Approve na rin po, mga kaibigan. So, napakagaan ng debate natin. No? O, parang game over na. Game over. Ngayon, dagdagan natin ang talata. Ha? Etong kasi ibang mga aral dito na mga bulaang propeta daw itong dito sa 2 Pedro. Pero sabihin na natin mga bulaang propeta. May mga sumusunod eh. Hello? May sumusunod, kaibigan, no? May mga tumalikod, no? Talatang 2 Pedro 2:2, sabi rito, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ngayon, sino yung tumatalikod? Ito po, yung tumatalikod. Anong dahilan, no? Ano ang ginawa ng mga taong itong tumatalikod, mga kaibigan? Ito, 21 ng 2 Pedro 2. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala ng ay tumalikod sa banal na utos. Pasalamat ako kay Brother Mark sinusunod niya raw. Pero yung mga tumalikod at inamin niya na rin na may tumalikod, anong mangyari dito? Mapahamak. Talatang 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling soka. At sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan na. So, okay. Ang paksa po natin, meron bang napahamak? Mapahamak? Opo, mga kaibigan, meron. Yung mga tumatalikod. Okay. May mga talata. Basa pa tayo ng mga talata, na pwede pa rin mapahamak, kaibigan. Revelation 3:5. Apocalypse 3:5. Ito ang sabi. 3:5 ng Apocalypse. Ito po ang sabi. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So ang magtagumpay ay hindi papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Paano kung hindi magtagumpay? Ganon din positive, negative lang po yan. Walang pwedeng positive lahat. May positive, may negative, may maligtas, may mapahamak, kaibigan. Okay. Ang magtagumpay, hindi buburahin. At ito ay implied na kung hindi ka magtagumpay, tumalikod ka sa banal na utos, hindi ka magtagumpay. Mabubura ka, mapapahama ka. O Apocalypse 22:15. Ito po ang sabi, 22:15 ng Apocalypse, mga kaibigan. Ang sabi po rito, na nga sa labas ang mga aso. Literal ba ito na aso? Hindi. Yung aso dito, yung mga taong minsang ligtas na tumalikod sa banal na utos. Minsang ligtas. Napahamak. Opo. Na nga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid. At
ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, kaibigan. Ibig sabihin, mga labagista ito, hindi perfect, no? Hindi pinagsisihan yung kanilang kasalanan. Darating at darating, kaibigan, na maging perfect tayo. Growing in Christ tayo, no? Growing in Christ. Proseso, pagpapakabanal, mga kaibigan, no? Justification, sanctification, and glorification, yung pagligtas sa atin mula sa presensya ng kasalanan, sapagkat dadalhin po tayo sa langit, mga kaibigan. Well, si Pablo, hindi po siya nagyayabang, mga kaibigan, no? Hindi siya nagyayabang, no? Dito po sa Filipos 3:13, no? Basahin po natin, Filipos 3:13, hindi po siya nagyayabang. Anyway, wala namang problema kay Brother Mark. Hindi naman siya nagyayabang na wala na siyang kasalanan. Wait, parehong pista natin dito. But we are growing in Christ to be perfect and holy, sapagkat ang Diyos ay banal, ang Diyos ay sakdal. Yun po ang dapat nating abutin, at iyan ay hindi natin magagawa kung wala si Kristo. Okay? Pareho naman po kami doon. Pero, kung sabi niya, tinutupad niya ang utos, well, paano yung Sabat, Brother Omot, tinutupad mo rin po ba yan? Yung Sabat, isa po yan sa utos Isa po yan sa utos ng Diyos kung yan ba'y tinutupad mo. Okay? So, isang kasalanan, siyang tumutupad sa buong kautusan at natisod sa isa ay makasalanan sa lahat. Okay? 3:13 ng Filipos, ito po ang sabi rito, mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Si Pablo, mga kaibigan, hindi siya nagyayabang. Sabi niya, hindi ko pa inaring inabot ko na. Pero ang kanyang ginagawa ay nilimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay sa hinaharap. Okay, so time is up. Okay. Natin si Pablo, mga Ayan, kaibigan. time is up. Okay, maraming salamat po, Brother Edwel. At ayan. Okay, hinga-hinga muna konti. Okay, so dako na po tayo sa cross-exam. Magandang gabi po sa inyo dyan. Sila Gregorio, Aladin Gregorio, Brother Jimel, magandang gabi po sa inyo. Ayan, dyan sa comment section. Ayan, okay. So dako na po tayo sa cross-exam ng ating negative side sa rebuttal stand ng ating affirmative. So Bro Mark, okay, ready na? Yes po. Time start now. Okay. Tanong. Unang tanong ko, Brother Edwel, doon tayo kay Judas. Oo, kay Judas. May talata po ba kayo na si Judas ay pinangakuan ng kaligtasan, ligtas na, may talatang ganun ba na mababasa ka para masabi mo ligtas na siya, tapos dahil sa ginawa niya, nawala yung kaligtasan? Saan po yung talatang yan, Brother Edwel? Meron. Matthew 19:39, na silang mga alagad ay pinangakuan na tatanggap ng tansandaang patong, at magmamana ng buhay na wala. May pangako sa mga alagad Kasama din si Judas Kasi para sa mga Galadyo na pangako na ito, na meron silang mamanahing buhay na wala hanggan. Okay, next Kasama question sila. po tayo. Sando ko yung katwiran mong yan Sa atin din, sa mga SD din nangako din ba ang Diyos? Yung pangako bang yan hindi para sa lahat ng tao yan? Yan na lang ang tanong ko pala. Yung pangako bang yan hindi ba sa lahat ng tao yan? Sagot. Yes. Pwede rin i-apply ng pangako sa ating lahat yon. Pero, ibig sabihin, kahit may pangako, pag ikay tumalikod sa banal na utos ng Panginoon, tulad ka ng aso na hindi maliligtas, impyerno pa rin. Okay, next question. Next question. Premise, basahin ko lang yung talata. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, sabi nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas sila
upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ibig po bang sabihin, Brother Edwell, yung mga tumalikod, gaya nila Judas, nila yung mga tumatalikod, ito ba ang nangangahulugan na sa simula pa lang, hindi na sila kasama talaga ni Diyos? Hindi sila kasama doon sa mga ligtas? Ganun po ba o hindi ganun ang konteksto ng talata? Kasama sagot. sa ligtas. Kasama sa ligtas. Nung umalis na sila, hindi na sa atin. Siyempre, umalis na eh. Halimbawa ikaw, umalis ka. Hindi ka na sa atin. Umalis ka eh. Pero nung nandun pa sila sa loob, kasama eh. Ayan. Next Next question. question na. Bigyan diin ko to, brothers, follow-up question lang to. Bigyan diin ko lang to, Ngunit sila'y hindi sa atin sapagkat past tense yung hindi sa atin. Okay? Past tense. Okay? Sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sila sa atin. Malinaw po ba yung talata na sa una pa lang hindi na sila kasama dahil bandang huli at tatalikod sila at aalis sila? Ganun, malinaw po ba na yun ang meaning ng talata? Oo, hindi. Sagot. Ika. Mr. Moderator, pakiulit yung paksa. Typos. Tanong niya kasi medyo Tanong. Medyo mahaba yata, bro Mark. Reconstruct mo ulit tapos medyo maigse, no? Okay, sige, tanong. Sabi sa talata, kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sila sa atin. Ngunit sila'y nagsilabas, nahayag lang na talaga hindi sila sa atin. Malinaw ba yung kahulugan ng talata na kaya sila nagsialis sa una pa lang ay hindi na sila hindi na sila kasama sa katawan ni Yahushua? Ganun po ba o hindi ganun? Yung ibig sabihin ng talata. Okay. Sagot. Nung hindi pa naglabas, kasama. Nung lumabas na, siyempre hindi ka kasama. Lumabas na eh. Ha? Huwag mo sabihin na trial muna. Halimbawa ikaw, pag pumasok ka sa pananampalataya, trial ba yon? Hindi. Nandun yung lubos na pagpapasakop mo na yung sarili sa Panginoon. Pero, tulad ng iba na tumalikod. Kaya nga tumalikod kasi mula Okay, next question sa po loob. tayo. Next question. Naniniwala ka, Brother Edwell, sa handaan ni Yahushua, sa grupo ni Yahushua, mayroong tupa at may lobo? Sa kasalan, mayroong nakadamit pang kasal, may hindi nakadamit pang kasal. Pero nakiki-join-join niya, nakikisali-salo yan, nakikisalo. Aware po ba kayo may ganon o hindi kayo aware? Sagot. Well, ganito yan, kaibigan. Walang problema. Wala namang sinabi doon na hindi ka maligtas eh. Ha? Kailangan magdamit kasalan eh. Ha? Damit kasalan. So, ibig sabihin, may requirement pa rin pag pumasok ka, may damit kasalan. Ganon din yung brother, no? Yung pagsunod sa utos, may requirement din. Eh, lalong napatibay yung paksa natin. Na kahit Next ikaw pala ay question. pumasok. Question. Brother Edwell, malinaw ba sa pagkaunawa mo, hindi magkatulad ang tupa, aso, baboy, at lobo? Malinaw po ba sa pagkaunawa nyo, hindi yan magkatulad? Malinaw po ba yan o hindi malinaw? Yes po. Kaya lang yung lobo, pumasok yung sa kawan eh. Pumasok sa kawan, di ba? Ayon sa gawa, 20-28 na may lobong pumasok. Next question. Teka lang. Brother Edwell, nawala po yung camera mo. Nawala po siya. Teka lang, time pause. Brother Edwell, nawala siya. Okay. Ayan. Okay na po ba, Bro Edwell? Ayan, okay na. So, kaya lang nawala yung isang cellphone ko eh. Nalubat eh. Nalobat. Hindi po kayo makakabukas ng camera dito. Yan sa Click nyo po sige. yung parang video. Sige. Dito na lang ako magbukas sa isa. Hindi talaga nagkarga eh. Napunta na naman ako dito. Aha. Sige, pwede na rin dito. Okay. Napunta tayo dito. Saglit lang po nakatime po naman tayo. Okay. Brother Edwell, okay na po tayo? Sige, pwede na. Dito na lang.
Ayan, 'pag lumalabas po kasi medyo naiiba yung, sequence nung aming ano. Okay, so meron pa tayong 2 minutes and 59 seconds, Brother, Mark. Okay, next question. Okay, next. Okey na po ba, Bro Edwel? Sige. Okay, saglit ha. Sige po, Sige, sige. okay na. Okay. Okay, so time resume. Tanong. Okay. Ano yung Brother Edwell, ano yung yung pinaka best mong talata, pinaka magaling mo ng talata na nagsasabi na minsan ka naligtas, babawiin pa yung kaligtasan, mawawala pa yung kaligtasan. Ano yung pinakatalata mo para doon tayo mag-usap? Kasi sa dami ng talata binigay mo, mahirap sundan yun eh. Magbigay ka ng the best na katalata mo. Doon tayo mag-usap. Ano yung talatang yun? Lahat the best eh. Dos Pedro, 2:21 at 22. Tumatalikod sa banatos, mabuti pa ang hindi na lamang sila nakala ng katotohanan. O yan, ang daming talata. Na mapabilang sa kasalanan, maging aso na kinain muli ang kanyang suka. Ang dami, Brother Bumbon, no? Na minsan ligtas ay Next question. malagas pa rin eh. Next question po. Malinaw sa iyo, Brother Edwell, wala sa talatang naligtas, no? Minsang naliwanagan ang pamantayan mo para masabi ang isang tao ay ligtas na. Yung ba yung katuwiran mo sa talatang yan? Sagot. Pakiulat ang tanong, Okay, Ma'am, ano, okay. Madam, Typos. Sa 2 Peter 2:20 yata yung sinabi mo, no? Sabi mo diyan sa talatang yan na minsang naliwanagan, okay? Minsan naliwanagan kaya nasasabi mong ligtas. Anong talata ang magpapatibay na naliwanagan ka, ligtas ka na? Anong talata yan? Anong talata? Ibig sabihin, kasama yun eh. Kasama sa bayan ng Panginoon. At tumalikod. Pag sinabing tumalikod, implied yan ha. Pag tumalikod, ibig sabihin lumabas. Minsan nasa loob, minsan ligtas, minsan nasa loob. Kasama sa mga ligtas. Di ba? May talata sa gawa na araw-araw idinagdag ang mga nangaligtas. Okay, next question po tayo. Next question. Okay. Next question. Brother Edwell, kapag meron kang totoo, tunay at buhay kang pananampalataya, tatalikod po ba yun? Yung may totoo, tunay at buhay na pananampalataya, tatalikod po ba yun? Tatalikod o hindi tatalikod? Sagot. Okay, kahit na tunay, maraming mga tapat. Sa umpisa, bandang huli, tumalikod, ang dami. Anong talata po, Brother Edwell? Ano po talata? Talata, ay ang dami. 1 Timoteo 4:1 hanggang 3. Talata ninyo, yung mga nagsisunod sa mga aral ng demonyo. Mula sa loob yun, tumatalikod. Yung 10 dalaga, ang Next 5. question. Next ang question dami. po. Sunod na tanong. Wave ko na, Sis Nad. Wave na. Okay. Mahaba ako magtanong eh. Dapat ano lang, medyo i-summary lang, no? Okay? Oo nga po eh. Okay, cancel na natin. Okay, ayan. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Mark, para sa iyong cross-exam sa ating affirmative side. Ayan, pasensya na, medyo naiba yung sequence ng aming picture sa monitor. Kapag may umalis po kasi, ayan, naiiba yung ano. Okay, so dako na po tayo para sa ating, mute po muna kita, Brother Edwell, ha? Okay. Okay, so 10 minutes, Bro Mark, time start now, rebuttal stand. Okay, sinundan ko siya dun kay Judas. Sabi kasi may talata yan na maubusan lang ang oras ko, hanapin ko. Sabi niya, sa una pa lang, bago siya tawagin, alam na ni Yahushua na tatraido rin siya eh. Oo, tatraido rin siya ni Judas, kaya nga Judas ang pangalan niya eh. Alam na ni Yahushua na sa simula pa lang na ito ay may gagawa ng hindi maganda sa kanya. May mga pagtawag, Brother, ang demonyo ginamit. Oo. Yung mga bulaang propeta ginamit. Oo. Yung mga pumatay kay Yahushua para mamatay si Yahushua ginamit. May kanya-kanyang pagtawag, Brother Edwell. Hindi ibig sabihin ng pagtawag lagi, pagkakaunawa mo ay pinili na niligtas na. Walang ganun. Wala nga. Kaya nga sabi, sa una pa lang, Brother Edwell,
Sa simula pa lang, alam na ni Yahushua na tatraidorin siya ni Judas. Pero pinili pa rin siya. Bakit? Miski naman ng demonyo, alam naman ng Diyos na sa una pa lang na maghihimagsik to na tutuksuhin si Eva at Adan anong klaseng yan? Bigay ka ng talata, yung ligtas. Hinanapan kita ng talata, naliwanagan. Sabi nga dito sa Romans 10, sa Hebrew 10:26, di ba? Yung mga nakasumpong ng katotohanan, ano daw yon? Yung yumuyurak. Hindi ibig sabihin ng nakasumpungan ng katotohanan, niyuyurakan mo ang anak ng Diyos. Ang dugo ng tipan na nagpapabanal sa iyo, ang espiritu ng biyaya. Sino daw yan, Brother Edwell? Yung minsan nakasumpong ng katotohanan, minsan naliwanagan. Hindi ibig sabihin na minsan ka naliwanagan, ligtas ka na. Hanap ka ng talata, nabibitawan ka pa ni Yahushua, nasumpungan ka na. Minsan ka na yan nasumpungan, bibitawan ka pa uli. Pabayang magulang yan, pabayang pastol yan. Hindi ka nabibitawan ng ating Panginoon, ng ating pastol, ng ating magulang. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, siya na nga ang gumanap nang hindi natin kayang ganapin, Brother Edwell. Sabi mo nga, wala nang kayang walang dungis wala nang taong kaya yan. Aabutan ka, mamumuti na buhok mo, mamamatay ka na, nasa libingan ka na, Brother Edwell, baka hindi mo pa naabot yung perfect na kabanalan. Oo. Kung hindi mo maabot yung perfect na kabanalan, Brother Edwell, kung hindi mo maabot yung perfect na kabanalan, mag-isip-isip ka na kasi hindi ka maliligtas. Oo. Hindi ka maliligtas. Masusumpungan lang natin ang kaligtasan kung ibibihis natin yung kabanalan ni Yahushua na walang makikitang dungis. Okay? Banal na banal tayo. Sabi sa Romans 8:33, sino pa magsasakdal sa'yo? Sino pa magsasabi sa'yo? Yung SDA na nagkasala ako, hindi ako sumusunod sa Sabat? Yung SDA ba magsasabi sa akin na hindi ako banal? Ang sabi ng Diyos, pinabanal na kita Ang tigas ng ulo. 'Di ba? Sabi ng Diyos, pinabanal na kita Bakit ayaw niyong ang kinin, ang kabanalan ni Yahushua na bumabalik kayo sa balik kayong balik. Saan? Sa maging ariin banal ang sarili niyo, ariin matuwid yung sarili niyo sa pagsunod ng kautusan. Ano sabi niyo, Brother Edwell? Ba't nasusunod mo ba yung Sabat? Umbaw, nasusunod mo ba yung Sabat? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Brother Edwell Nabubuking ka. Saan nakabase ang kaligtasan mo? 'Di ba sa pagsunod ng Sabat? Sa kautusan. 'Di ba? Mahuhuli ka talaga sa iyong pananalita Brother Edwell, gaganapin namin ang kautusan, ang pagmamahal, ang kabutihan, mabubuting gawa dahil ligtas na kami. At linawin ko, Brother Edwell, yung Sabat namin spiritual. Wala na kami sa condemnation, kapahingahan sa condemnation. Yan ang totoong Sabat, yan ang kaganapang Sabat. Naiwang kayo sa anino ng Sabat. Ibang topic, ayoko sanang talakayin, pero nababanggit mo kasi, nasa kaganapan kami ng Sabat, si Yahushua ang kaganapan ng Sabat, nasa kanya ang kapahingahan, Brother Edwell. Okay, ano ibig sabihin? Kayo naiwan sa anino. Oo, sa Colossians 2:16-17, anino, yung araw ng Sabat. Ano yung araw ng Sabat? Sabado. Yung Sabado, ikapitong araw. Ano ang ikapitong araw? Sabat ng SDA. Ano daw yan? Anino. Okay? Anino. Malinaw, Brother Edwell, na sa anino kayo, naiwang kayo sa lumang tipan, sa kautusan ni Moises, sa utusan ni Moises, hindi na kayo nakarating sa kaganapan. Ano yun? Sabat kay Yahushua. Ano sabi sa Hebrew 4:7? Nagtakda na siya ng panibagong araw, ibang araw. Ano yun? Na tinatawag niyang ngayon, yun yung natitirang Sabat sa bayan ng Diyos. Nag-iisang natirang Sabat. Alin yun? Yung ngayon. Itaas mo ng 4:3, kapahingahan kay Yahushua. Tapos, Brother Edwell, hiningan kita ng talata, no? Ang pinaka-the best na talata mo. The best na talata mo na yung kaligtasan babawiin pa, nawawala pa. Yung minsan naliwanagan, ay talaga, alam mo, Brother Edwell, wag tayong assuming sa talata. Oo. Hanapan natin ng talata na talaga yung minsan naliwanagan, minsan kasama. At
malinaw pala, Brother Edward, sa kaisipan mo, Brother Edward, iba pala ang aso, iba pala ang lobo, iba pala ang baboy sa tupa. Bakit? Kasi humahalo yan eh. Humahalo yan sa kawan. Kawanino ni Yahushua na nagpapanggap na tupa. Oo, yung mga banal daw yan, nakabihis ng puti, masunurin daw sa kautusan yan, mga righteous daw yan eh. Oo, humahalo yan. Humahalo. Kaya ibig sabihin ng kahalo, kasama nila gaya ni Judas, kasama nila Peter, nila ng apostles. Hindi ibig sabihin ay tupa na 'yon. 'Di ba? May aso, may lobo, may baboy. Eh malinaw pala sa kaisipan mo yung Brother Edward. Apply mo yung kahulugan nun, ha? Para maunawaan mo yung mga talata na hindi na nawawala. Hindi bigay bawi ang Diyos sa kaligtasan. Oo, hindi bigay bawi. Ang problema sa SDA, bigay bawi. Kapag daw na tumalikod, kapag daw nasasadya ang kasalanan, may kausap nga ako SDA, ang nakakatakot talaga yung mga turo ng SDA. Sabi ko, pag nahuhuli nyo naglumalabag na sabat, papatayin ko. Natindi talaga eh. Oh, meron pa ako nakausap ng SDA, ano sabi? Kapag yearly mo nagawa yung kasalanan, once a year lang. Halimbawa, napapatingin ka sa babae once a year. 4 na taon mo lang na ulit yung kasalanan na yon. Wala nang hain, hindi ka na makakabalik loob sa Diyos. Grabe naman talaga, no? Kaawa-awa naman yung mga SDA na 10 beses na patingin sa babae. Eh wala nang hain, hindi na wala nang kapatawaran yon kasi wala nang hain eh. Sinasadya mo yung kasalanan mo eh. Habitual na daw. Oo. Oh, eh talaga tong mga SDA na talaga. Nakaayon kasi kayo sa gawa. Magmahal ka, Brother Edwell. Ha, nasunod mo ang buo, hindi kalahati, hindi 1/4, buong kautusan. Bakit? Ang kahulugan ng kautusan, ang pinaka-purpose ng kautusan, magmahal ka. Ang nakakalimutan ng kautusan, puro justice. Nalimutan yung awa. Ha? Puro justice, walang awa. Yan ang problema sa kautusan. Hindi nila naintindihan ang purpose ng kautusan para mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa natin. Okay? Yun ang tinupad ni Yahushua, kay katuparan si Yahushua ng kautusan ng Sabat. Kaya kung may isang nakakalungkot man, pero makita mo, labadista si Yahushua eh, pati mga apostol, hindi sabadista, labadista. Tagalabag ng Sabat. Oo. Bigyan talatan, tagasunod si Yahushua ng Sabat, tsaka nangaral ng Sabat at ng mga apostol, nangaral ng Sabat. Okay? Nangilin sila, naniniwala ako doon, Brother Edwell, nangilin dahil nasa ilalim sila ng kautusan, lahat ng ceremonial law, ginanapan ng mga apostol tsaka ni Yahushua. Ibig sabihin, dahil nasa ilalim sila ng kautusan, gaganapin nila yun, kaya pinag-aawayan nga yung tuli eh. Nila Peter tsaka nila Pablo. Dahil ginaganap pa yan sa panahon ni Yahushua at ng mga apostol. Pero hindi ibig sabihin ng ginanap, dapat gawin. Malinaw, Brother Edwell, ipinangaral ba yan? Pinangaral lang ng propeta nyo yan eh. Pinangaral ba ni Yahushua yan? Pinangaral ba ng apostol yan? Wala po kayong mababasa. At kung meron pang nangiling after namatay si Yahushua, mga babae yon, hindi mga apostol. Wala ka ng apostol na mababasang nangilin after na mamatay si Yahushua. Yun lang po, ang kapurihan ay sa Diyos. Maraming salamat. Okay, so ayan, maraming salamat sa iyo, Brother Mark Umbao. Ayan, so time's up. Okay, so Brother Edwell. Okay. Okay, ayan. So saglit lang po yung aking 20 seconds sa wala yung sa phone. Okay, ayan. So 7 minutes for cross-exam. Time start now. Tanong po. Okay, tanong. Mr. Mark, Brother Mark, sabi mo ay ang tanong, sabi mo kanina na walang tumalikod, no? Walang mapahamak minsang ligtas. Gaano ka kasigurado?
Sigurado kasi ang Diyos mismo ang tumiyak ng kaligtasan. Kung daw magkamali, sa ano yan? Sa, wait. May talata yan. Sige, next question. Okay, next May question. talata. Sige, Oh, next pagbibigyan question. kita, basahin mo ang talata. Kasi sinabi mo na may talata. O sige, basahin mo na minsang ligtas ay ligtas forever. Hinga. Sa ano yan? Sa, wait lang. Wait lang. Sa ano yan? Sa, pa-stop ng time, Sis Nad, sayang yung oras ni, Running time po tayo. okay, sandali Okay. lang po. Next question na lang Sige. po. Sige, next question po. Pag hindi po kaya pwede naman po sa conclusion. Sige po, tanong. Okay. So, ngayon, sumasangayon ka ba na maraming tumatalikod sa pananampalataya? Yes, Brother Edwell. Yung tumatalikod, yung walang buhay, tunay at totoong pananampalataya. Yung mga tumatalikod, mga lobo yan, mga aso, baboy. Humahalo lang yan, nakakarinig ng katotohanan, pero nire-reject nila. Parang mga SD, sabi ng Diyos sa kanila, inari kang banal. Sasabi ng SD, hindi ako banal. Hindi pa ako banal. Next question po. Sunod na Next tanong. question. Okay. Sinabi mo kanina na pag tumatalikod, hindi totoo mananampalataya. Mr. Umbao, meron bang mabasa sa Biblia na pag may pumasok sa pananampalataya, hindi mo naligtas, temporary mo na, singa? Pa-stop ng time, sorry. Typos. Pakiulit daw po, Brother Edwell. Pakiulit. Okay, ang tanong dito, premise, ang sabi mo, kapag tumalikod, hindi tunay na mananampalataya. Ang tanong ko, may pumasok ba sa pananampalataya na temporary lang muna at hindi tiyak ang kanyang pananampalataya kay Jesus? Meron o wala? Yes, maraming klaseng pananampalataya. Nabanggit na nga sa James yan, buhay, patay, totoo, hindi totoo. Tsaka Brother Edwell, nagpapagaling pa nga sila sa pangalan ni Yoshua eh. Naggagawa pa nga sila ng miracle. Ang sabi, magsilayo kayo. Magsilayo kayo. Kasi hindi ibig sabihin na nananampalataya ay ligtas agad. Kasi may pamantayan Next ang question po pananampalataya. Next question. Next question. Ang tanong ko, ulitin ko lang. Sa pagpasok ng mga mananampalataya, di ba, sa panahon ng mga apostol, libo-libo ang kanilang nabautismuhan. Sila ba ay ligtas, ibinilang sa mga ligtas, o ibinilang sa mga hindi ligtas? Yes, ibinilang sa mga ligtas. Yung naibilang Brother, Edwell, yung binilang sa mga nangaligtas, hindi na mapapahamak yun. Okay? Magbigay kayo na bilang doon, yung nabilang sa mga nangaligtas, nabilang. Okay? Magbanggit ka ng pangalan o sino man yung patunay mo, yung mga nangaligtas doon, hindi naligtas. Okay. Next question. Okay, sinabi mo na ligtas. Ibinilang sa mga ligtas. Sa makatuwid, minsan ligtas ang tanong. Doon sa mga mananampalataya na yun na ibinilang na ligtas, wala bang tumalikod doon? Wala o meron? Wala. Magbigay po kayong talata, Brother Edwell. Magandang argumento yan. Bigay ka talata na tumalikod yung mga nangaligtas na. Sige. Ono Next question. Timoteo. Okay, magbigay ng talata ito. Ono Timoteo 4:1. Ngunit hayag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Saan galing ito? Itong mga tumalikod sa pananampalataya, galing ba doon sila sa minsang ligtas? Yes or no? Ay, no. No, Brother, next question. Napakalinaw naman ng talata eh. Next question. Okay, next question po tayo. Okay. So, ibig sabihin, mayroong minsang ligtas bago tumalikod. Mr. Romba, pakisagot mo. Ano po yan? Pakiulit po. Sorry. Yeah. Pakiulit po, Brother Edwell. Sa makatuwid,
ang mga ibinilang sa mga ligtas, minsang ligtas. Kaya lang, sa huling mga araw, itong mga minsang ligtas, tumalikod sa pananampalataya ayon sa 1 Timoteo 4:1. Yes or no? Yes. Kasi nga, may mga sumasampalataya, Brother Edwell, na hindi pa ligtas. Hindi pa nila, kasi Brother Edwell, bigyan example, katulad nyo, sabi sa Hebrew 10:26, minsan nakasumpong na katotohanan, nananampalataya na rin yan eh. Kaya lang pagdating ng 29, ang sabi, hindi mo inaaring banal ka sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa'yo. Yun nga, isa sa magandang halimbawa SDE dyan eh. Sunod na tanong. Okay. Madam Yes po. ilang minuto na lang? Okay, time post. Ilang minuto na? 1 minute and 42 seconds pa po. Marami pa yan. 1 minute. Oh. Ano po? Wave na? Or... Question. Okay, next question. Sige, So, tanong. ibig sabihin, Mr. Umbao, sumasang-ayon ka na ngayon na mayroong ibinila ng minsang ligtas, bandang huli tumalikod. Yes or no? No, nanampalataya, tumalikod sa pananampalataya. Sabi ko nga, hindi lahat ng nananampalataya ligtas. Brother Edwell, linawin natin ang usapan natin ha. Hindi lahat ng pananampalataya ligtas. Kaya nga tumatalikod yan dahil hindi nga totoo, buhay at tama yung pananampalataya. Ang pinagtatalunan natin, ligtas na, babawiin pa sa kanya yung kaligtasan. Sumasampalataya ka eh, paikot-ikot ka sa sumasampalataya. Hindi nga sa ako naniniwala. Next question po. Next question, habulin natin. Mr. Umbao, meron bang pumasok na hindi mo naligtas? Hindi ibinilang sa mga ligtas? Meron pa? Meron, yes or no? Yes na yes. Nandun nga yung mga lobo. Di ba? Yung propeta nyo nangangaral ng magpailalim sa kautusan. Oh, yun yung mga lobo na nakikihalo, pumasok eh. Pumasok sa kasalan. Ang sabi ni Joshua, nakita mo yung hindi nakabihis ng puti, hindi nakabihis ng pangkasal, ilabas mo yan, sunugin. Oo. Next question. Okay, maglabas ka ng talata na sa pagpasok ng mananampalataya, lupo na agad. Singa. Yun na nga yung talata ko, brother, yung kasalan, yung nag-imbita si Joshua, yung hari nag-imbita sa kasalan. Maraming pumunta doon eh. Tapos may nakitang nag-iisa. Oo, baka propeta yon, baka propeta. Hindi daw nakabihis ng pangkasal. Hindi nakabihis ng kabanalan ni Joshua. Sabi, ilabas yan, sunugin. Okay, ayan. Time is up na po. Ayan, maraming salamat po sa iyo, kapatid na Brother Edwell, para sa iyong cross-exam sa ating rebuttal stand ng negative side. Okay. So, ayan, dako na po tayo sa ating finale na final conclusion. Okay? So, syempre, unahin natin dito yung ating negative. 5 minutes para sa iyong para sa iyong final conclusion, Brother Mark. Time start now. Okay. Malinaw sa naganap na talakayan, napakalinaw po na itong ating mga isda, di na ito, sasabihin magpapanggap sila. Kaya ito yung mga bulaang yung mga lobo, nagdadamit lobo, nagdadamit tupa, pero ang totoo, naglalabang lobo, mabangis na lobo. Bakit? Kunwari tupa sila, kunwari naligtas sila sa kabanalan ni Joshua na charged to the cross, niligtas sila ni Joshua, pero kailangan nilang mag-perform. Ibig sabihin, kulang. Hindi talaga totally si Joshua ang nagligtas sa kanila kasi malaking bahagi ng kaligtasan nila ay pagganap sa kautusan. Oo, malaking bahagi ng kaligtasan nila pagganap sa kautusan. Ulitin ko. Okay? Yung kasalan, magandang ilustrasyon yung kasalan eh. Lahat doon nakabihis nakabihis ng pangkasal, malinis, maputi, banal. Okay? Kaya lang may naiisa doon na nakapasok. Baka yung propeta nila yun eh. Hindi ang suot niya, yung kabanalan niya. Kasi nga ito mahirap sa SDA After mong makakilala kay Joshua, ang binayaran lang yung past na kasalanan, past. Pagkatapos bayaran yung na kasalanan mong nakaraan, yung mga future na kasalanan mo, yung magagawa mo pa lang, sa kanya-kanyang sikap na para makaabot sa pamantayan niya, walang pinag-iba yan sa
pag-aalay ng dugo ng Old Testament, 'di ba, taon-taon kailangan nila mag-alay ng dugo. Bakit? Kasi after nilang tumanggap kay Joshua, yung mga susunod na taon, magkakasala sila, 'di ba? Magkakasala uli sila. Anong gagawin mo? Hindi na bayad ni Joshua yun eh. 'Di ba? Kaya nga kasalanan sa kanila, maulit-ulit mo yung kasalanan, maulit mo lang ng ilang beses, hindi ka na maliligtas. Kaya sabi ni Brother Edwell, growing in Christ, ewan ko ba, sinakyan niya yung salita kong growing in Christ, na kay Yahushua ka na, lumalago ka na kay Yahushua, pero hindi ka pa nga perfect nun eh. Di ba? Hindi ka pa nga perfect, naabutan ka ng kamatayan. Hindi ka pa perfect, di ba? Growing in Christ ka pala, hindi ka ligtas. Bakit? Kasi nga nakabase sila, malinaw yun eh, nakabase sila sa pagganap, pagsunod sa kautusan para ariing kang banal at matuwid. Malinaw naman yun. Tapos i-deny nila. Ewan ko ba, obvious naman mga SDA. Ewan ko ba bakit na pilit nyong dinideny yan. Pero halatang-halata naman, bro. Halatang-halata naman. After mong tubusin na Joshua, kanya-kanyang sikap na saan po? Para maging matuwid ka, para makasunod ka sa kautusan. Dahil kung hindi, ano daw? May impyerno ka. May impyerno ka dahil ang pamantayan ng kaligtasan mo sa pagsunod, 'di ba? Tapos na yung tapos na si Yahushua sa iyo. Tapos na niligtas ka na binayaran na yung nakaraan lang eh. Bahala ka na sa buhay mo. Ngayon magkakasala ka ulitin mo sige, subukan mo maulit-ulit 'yan. Mga 10 beses mo na maulit 'yan. Wala nang hain, hindi ka na makakabalik sa pagsisisi. Nakakalungkot na katuruan 'yan. Kaya nga galit na galit ng si Yahushua sa ganyan turo, galit na galit. Alam mo bakit? Binabaliwala mo yung tinapos na sakripisyo ni Yahushua sa Cross of Calvary, yung sakripisyo niya sa atin, nababaliwala. Bakit? Kasi nga kailangan mo pang mag-perform. Kailangan mo maging banal. Kailangan mo walang dungis. 'Di ba? Kailangan mo walang dungis. Kasi pag may dungis ka, bakit? Nakatingin sila sa sariling kabanalan, hindi sa kabanalan ni Yahushua eh. Brother Edwell, linawin ko nagpapakabanal din po kami. Sumusunod din po kami sa kautusan. Nagmamahal po kami. Nagsusumikap kami gumawa ng mabuti, pero hindi para maligtas. Yun yung pinagkaiba natin, Brother Edwell. Growing in Christ kami, ligtas na agad kami, Brother Edwell, kasi oras pa lang na sumampalataya kami na may tama at tunay na buhay kami pananampalataya. Wala pang application yun wala pang execution. Hindi pa namin na-execute yun, yung kabanalan na yun. Hindi pa namin na-execute yung kabanalan, yung pananampalataya. Alam ng Diyos, basa ng Diyos yung buhay, tunay at tama yung pananampalataya namin. Kaya may kaligtasan kami. Kaya sa una pa lang, si Judas, alam na tatride rin siya ni Judas kasi basa ni Yahushua ang puso natin. Yun lang po. Maraming salamat. Sana po may napulot po tayong aral sa ngayong gabi. Salamat po. Okay, so yan. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Umbaw, para sa iyong final conclusion. Okay, so at dako na po tayo sa ating final conclusion din ng ating kapatid na si Brother Edwell, ang ating affirmative. Okay, so 5 minutes po. Time start now. Yes, thank you very much, Madam Nats, sa ating 5 minutes conclusion, Okay. Itong aking kaibigang si Mark Umbaw ay maraming pagsisinungaling na ginagawa. Ang sabi niya, ang pamantayan ng kaligtasan ng Seventh-day Adventist ay 10 utos. Hindi po. Pananampalataya, biyaya, binanggit ko kanina. Mr. Umbaw, makinig ka sa paliwanag ko sa first time ko na kayo'y nangaligtas. Ang Seventh-day Adventist ay nangaligtas sa biyaya, sa magitan pananampalataya. Binago mo, hindi mo pinakinggan ang paliwanag ko kanina, makinig ka na maigi. So ngayon, at sinasangayunan mo naman na yung kaligtasan, pagsunod sa 10 utos ay bunga ng pagkaligtas Sinabi naman namin yan, babaguhin, pilit mo
mong baliktarin ang sinasabi ko o anong ori yan, Mr. Umbao. Sana tapat ka sa mga paniniwala namin. Na sinabi ko na ang pagsunod sa utos ay bunga ng pagkaligtas ng mga Seventh-day Adventist. Ay talagang sisirain mo lang. Alam mo kung sino yung maninira? Ang Diablo. Ewan ko lang sa'yo kung kanino ka sumusunod, Mr. Umbao. Well, ngayon, balikan po natin yung doon na sabi niya na na merong pumasok na lobo na agad. Okay, basahin natin ang talata mga kaibigan. Okay. So, ang pumasok mga kaibigan, ligtas 2:47 ng gawa na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw yaong nangaligtas. So, ang tanong ko sa kanya kanina, meron bang pumasok na hindi ligtas? Meron daw. Ligtas Walang pumasok na hindi ligtas. Ligtas! Ngayon, meron bang lobo agad? Wala Gawa 20 talatang 29. Ito po ang sabi mga kaibigan. Gawa 20 talatang 29. Kasi binaliktad at sinisira lang ni Mr. Umbao yung aral ng Adventist. Napakagaling, napakahusay po ng aral namin. Ito, aking talastas na sa pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Ba nang huli magkaroon ng lobo, hindi yung pagpasok lobo agad? Mr. Umbao, ayusin mo ang pagkinig ng paliwanag na mag-review ka ulit sa aral namin. Mag-review ka ulit. Yun ang payo ko. Okay, 1 Timoteo 4:1, no? 1 Timoteo 4:1 ang sabi rito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay iba'y magsisitalikod. Saan galing itong magsisitalikod? Sa loob. Minsang ligtas. Minsang ligtas ito. Tatalikod. At ngayon tumalikod na, binasin niya kanina yung 1:18 Pag tumalikod na, siyempre, hindi na sa atin yun, Hindi na sa atin, tumalikod na ibig sabihin, may minsang ligtas pag hindi tapat sa pananampalataya, ay talagang patay kang bata ka, imperno ka. Okay, dagdagan pa natin ang talata. Lucas 12. Lucas 12, 48. Ito po, mga kaibigan. Lucas 12:47. At yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. 46 yata. Okay, ito. 46. 12:46 ng Lucas. Ang Panginoon ng alipin niyaon ay darating sa araw na di niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman at siya'y babaakin at isasama sa ang kanyang bahagi sa mga hindi tapat. Aso po yan na nandun sa labas ng banal na syudad at sila po ay ibubulid sa dagat-dagatang imperno. So mga kaibigan, malinaw po ang talata na once ikaw ay ligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroong requirement. Yung pumasok sa kasalan na walang damit kasalan, ay hindi yung lobo Ang lobo, ano ang ginagawa ng lobo? Naninila. Pero Okay, so time is up na po. requirements, up. mga kaibigan, Ayan. bilang ligtas. Time is Kaya up na dapat natin, mga kaibigan, Time maganda. is up. Okay, ayan. So, medyo kinulang ng konti. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Brother Edwell, para sa iyong pong final conclusion. Ayan, medyo nawawala po. Alam niyo po, may lag ako. Okay. Ayan. Yun na po ako kanina. Ayan. So, shoutout po tayo sa atin dyan kay, ayan, yung sisterette kong maganda, si Brian, si Sis Ren, ayan. At si Brother Dodon, ayan. God bless daw po, Brother Ed. Okay.
Ayan, yung inyong kapatid nasa comment section po. Ayan, at diyan po nagtatapos yung ating dalawang kapatid na ito at syempre unahin ko na yung i-congratulate po silang dalawa at tayo po ay binigyan ng isang pag-uusap na maayos at payapa. Ayan. Bagamat medyo kinakapos, sayang medyo konti lang po din yung oras at may debate pa po yung isang kapatid natin dito. Okay. Talagang ratsa ano. Okay, so bago tayo tuluyang magtapos, ayan, so pakilala, pasalamat po yung ating mga kapatid na ito sa mga gusto niyo pong pasalamatan, yung mga sumuporta sa inyo at kung meron po kayong mga debate pa, pwede niyo pong i-announce dito kahit hindi po dito sa platform na ito para po ma-inform yung inyong mga followers. Okay, so Brother Mark, ikaw muna. 1 minuto. Okay, maraming salamat una sa ating nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas sa kay Brother Edwell. Brother Edwell, pasensya po kung medyo yung pananalita ko ay medyo harsh. Oo. Pagpasensyahan niyo na po, yun yung way ko para ma-express ko yung aking nararamdaman, yung malasakit ko sa kapwa katalakayan ko. Yun po, maraming salamat din po, salamat din po kay Sisnad sa lahat na nakapanood at manonood pa ng talakayan nito. Nawa, masumpungan natin ang katotohanan sa ganitong gawain dahil malapit na po siyang dumating. Samantalan natin hanggat may panahon pang masusumpungan natin siya. Yun lang po. Maraming salamat sa ulitin. Salamat. Yan. So abangan nyo yung debate mo mamaya saan Ayun, platform para may debate masundan kami. ka. Kay Camacho, mamaya. Saan tulad kayong nito. platform para masundan ka nila? Malamang sa ni Denmark or ni Okay. Camacho. Oo, sa page. Okay, sige. Okay, ayan. Thank you so much din, Brother Mark Cumbao. At syempre, yung ating kapatid na si Brother Edwell. Kayo po, baka may debate kayo, mga gusto niyong pasalamatan. Sige po. Well, thank you very much. At Brother Mark, sa next topic natin about Sabbath kasi hindi natin na-stress na kanina. Baga binanggit mo, hindi ko nasagot yung Sabbath kasi medyo mahaba malawak yung paksa natin eh. But anyway, thank you very much, Brother Mark, sa inyo pong sa inyong panahon. At thank you very much din sa mga kaibigan nating nakikinig dyan sa live, At sa inyong comment at akin pong inasahan, marami po tayong natutunan sa aral ng Seventh Day Adventist. Thank you din po kay Nads Ram, Thank you very much sa inyong magandang pamamagitan. At palagay ko, ayos naman yung debate natin, wala pong gipitan. At saka wala po tayong mga gaanong objection. At talagang napakaganda at napakahusay na debate po ang naganap natin. Anyway, sa tulong ng Panginoon, salamat sa Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng magandang panahon at ito po yung nais sa gawa. Okay, thank you very much muli, Muli, thank you very much. Back to you, Ma'am Nats. Okay, thank you. Maraming salamat din po at sa lahat po ng mga nag-share at sa lahat po ng mga nasa comment section at sa lahat po ng ating naging manunood sa gabing ito sa ating dalawang kapatid na ito na napakahusay po na kanilang pinakita, payapa at maayos at marami po ang makikinabang dito at sa mga nagsusuri ng kanilang pananampalataya. Ayan, kayo po naman talaga yung hurado sa pag-uusap nito. Ano po? Okay, sa tulong po yan ng Banal na Espiritu. Okay, maraming salamat at abangan niyo po yung iba pa po nating debate. Okay, sa Thursday kailan ba to? Next, ano po natin, may debate po tayo. Okay, basta abangan nyo lang po. Hindi ko makita yung aking naka-schedule. Okay, so again, maraming salamat po, Mama Angie. Thank you so much po. At isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Thank you po. Bye-bye. Salamat po, Brother Mark and Brother Edwin. Thank you po.